umpisahan na po natin ito mga kababayan. Pero yung umpisahan natin, ano po, yung pag-amin ng mga DDS na sila daw po ay talo na. Wala na. No? Ubus na. Wala na. Nada. Zero. Papunta na ho sa zero mga kababayan. Game! Dito sa laban na ito, Oh. inaamin ko, talo tayo! Biruin niyo yun. Bakit nga ho mga kababayan? Isa ito si Respicio. Doon sa nagsasabi na kami ay hindi uuwi, ako ay hindi uuwi hanggat hindi nila inuurong, hanggat hindi sila nakakasigurado na yung kaso ni Rodante Marcoleta ay iuurong po ng Office of the Ombudsman, mga bossing. Di ba? Ano po ang nangyari? Tinuloy pa din po. Kahit na pagkarami-rami, no? Kahit na pagkarami-rami ho, mga kababayan, Diyos ko, yan na naman. Mac Arnel Ercia. Boss Mark, bakit negative 27 na si Bangag? Pakisagot po. Paano ko sasagutin yan kung para sa uto-utong mga DDS lang iyan? Di ba? DDS na uto-uto, naniniwala sa ganyan. Sasabihin, ang daming supporter ni Sara. Ito ngang pa-rally ng Iglesia ni Cristo pa. Ilan ang pumunta? 11,000 ang putang ina. Tapos sasabihin ninyo, bagsak si Bongbong Marcos. Baka si Sara Duterte ang bagsak. Okay? Aksaya, tingnan nyo nga ano sabi? Betrayal of public trust po, tawag doon. Saan na naman? Baka doon sa ayaw mag-explain ng confidential funds. Baka yun ang betrayal of public trust. Di ba? Kay Bongbong Marcos nga, kasama nyo itong hinayupak na si Respicio, hindi nyo mapabagsak eh. Kasama nyo yung leader ninyo na si Rodante Marcoleta, hanggang ngayon, hindi nyo pa din mapabagsak si Bongbong Marcos. Kailan pa? Pag-ubos na kayo. Kailan, tingnan nyo ha. Ito ang nakakalungkot na parte ng buhay ng mga DDS eh. Negative 27 daw si Bongbong Marcos. Ayun. Yung Duterte nila, nakakulong. Negative 27% daw si Bongbong Marcos. Pero ang isinisigaw ng mamamayang Pilipino, ituloy ang impeachment ni Sara Duterte. Si Rodante Marcoleta nakakulong at etong mga susunod, mga kababayan, kagaya nila Respicio, ay susunod ding makukulong. Paubos ng paubos. Kaya yung mga susunod ninyong venue na irerenta, no, ay dapat wag na yung covered court. Ang covered court, kung hindi ako nagkakamali, 500 per ora. Tapos walang pupunta. Kalahati nung half court, nung covered court, kalahati na nga ho, yung kalahati, yung half court, hindi na po mapuno nitong mga ito, mga kababayan. Tapos magpapakalat, negative 27 ang ating Pangulo. Saan? Kaya alam nyo, kaya kayo nasasabihan na uto-uto no? Madali kayong mapapaniwala ng mga kapwa ninyo diyan sa DDS. Pagka yung sinabi, negative na si Marcos, ay naku, negative. Kahit wala ng explanation, hindi na nila kukunin yung explanation. Papakalat na agad nila. Di ba, Professor Muay? Tuloy. Bakit? Kasi napakulong yung leader natin! Napakulong daw yung leader ninyo, Ma'am Erlinda Odulio. Mark, watching from Muntinlupa, pakicheck nga po kung inilipat dyan si Rodante Marcoleta, mga kababayan. Sa Muntinlupa. Ano po ba ang laban ng mga Pilipino ngayon? Ang laban natin ay laban sa korupsyon. Para ilabas ang buong katotohanan. Pero yung Rodante Marcoleta, corruption, plunder, ang kaso. Kasama yung kasama din pala yung isang leader ninyo na si Mike Defensor.
nadamay pa yung dalawang kaibigan. Anak na putik talaga 'tong galawan ng mga DDS. So, ang lakas ng loob nila na magsabi na korap daw po ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung mga kasamahan nila doon, mga bossing, ay ano, puro ang kaso plunder, mga kababayan. Oh, sabi, para ipakulong ang lahat ng nagkasala. Walang nakulong! Sa lahat ng ito, panalo ba tayo o talo? Talo po. Pero nakakaisip na! Dahil nagpapatuloy pa rin ang korupsyon, Thank you! ang katotohanan ay pinagtatakpan pa rin. flood control, pinagtatakpan, tuloy-tuloy ang investigasyon No, yung dalawa lumipat, si Chis Escudero nasa majority at Joel Villanueva. Pero tuloy pa din po ang investigasyon sa kanila, mga kababayan. O di po ba? Ano yung parang nakita ko absuelto si Chis Escudero doon sa COMELEC na pagbibigay sa kanya ni Lubiano ng 30 million. Kasi pwede namang sabihin nyo na galing po talaga yan sa bulsa ko. Pribadong bulsa ko, hindi galing doon sa korporasyon ko. Di ba? Yun. Pero yung sa flood control, tuloy-tuloy pa din iyan. At etong mga DDS, ang lakas mga mangupal na sasabihin sa kanila daw po nag-umbisa ang investigasyon tungkol sa flood control. Hindi kami tanga, hindi kami bobo, hindi kami uto-uto. Nakita namin, unang-unang naglatag niyaan ay si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos, yung tatay nila dati, alam na. Sabi nung tatay nila, dati, ni Duterte, nakaganyan pa, Diyan sa DPWH, madaming corruption dyan. Ganyan, Diyan sa DPWH. Hindi, sorry. Fake news kapag kayong parang antigas-tigas kung sinasabi. Kasi kailangan maiportray ko kung ano yung itsura ng dating Pangulong Duterte habang sinasabi yun. Ganyan. Yan. Yung parang konti na lang po yan sa DPWH. Madaming corruption dyan. Simula po nung sinabi nung dating Pangulong Duterte yon, ang mga Pilipino umasa na meron siyang gagawing aksyon. Pero ano po ginawa na aksyon? Sa loob ng 6 na taon na panunungkulan, ni isa walang naipakulong ang Duterte administration. Wala, di ba? Kay Bongbong Marcos, ano ginawa? Umulan, malakas na ulan, bumaha sa Pilipinas, nagtaka ang Pangulo. Nasaan yung pinagyayabang ng Duterte administration na 13,900 na mga flood control na ipinagawa nila? Bakit hindi gumagana yon? Sige nga, nasaan yung nagtatanong dyan? Sige nga, nasaan yung ipinagmamalaki ng DDS na 13,900 plus na flood control ng Duterte administration? Bakit umupo lang si Bongbong Marcos, hindi na gumana? Kung gumagana yon, walang baha, di ba? Founder ng Ceresa Force. Kung gumagana yon, hindi ganyang kalupit ang baha. Nasaan iyon? Ano yun? Simula lang nang natanggal o simula lang nang bumaba sa pwesto si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi na gumana, expired na agad? Yun ang hinahanap. At doon po nag-umpisa si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Sabi siguro sa sarili niya, 13,900 flood control daw ang ipinagawa. Tapos ganito, baha tayo. Sige, imbestigahan. At unang araw, mga kababayan, inilatag ng ating Pangulo yung mga construction company na nakakatanggap ng mga malalaking proyekto ng mga flood control at doon na nga po nakita, Diskaya ang nangunguna. Nasaan na yung nagko-comment? Pinagtatanggol ni Rodante Marcoleta na ngayon po ay nakakulong na dapat daw po maging state witness. Yung mga Diskaya. Biruhin nyo Ibang klase. Mga DDS dati galit na galit sa Diskaya.
nung nalaman nila, nako, ang dami, St. Gerard, St. Matthew, etc. Galit na galit sila sa mga diskaya nung nalaman na nangunguna doon sa mga substandard na mga project at mga ghost project. Nung pinagtanggol na ni Rodante Marcoleta na taong nakakulong ngayon, mga kababayan, biglang sabi ng mga DDS, ay naku, protect Diskaya at all cost daw ang sabi ng mga DDS. Biruin mo, kitang-kita na nila na ang mga Diskaya isa doon sa mga dapat makulong. Nung pinagtanggol lang ni Rodante Marcoleta na nakakulong na din ho ngayon, mga kababayan, biglang wala na. Protect Diskaya at all cost. Hoy! Anak ng putik naman. Sabi kanina, tinatanong mo ko bakit ayaw kong pag-usapan ang flood control. Ngayon, pinag-uusapan ko na ang flood control. Umiba ka na naman ngayon. Saan ba kami pupunta? Lulugar sa inyo. Nakakahiya ang estilo, ha? Mac Arnel Junior, ehis, esiha. Kaya siguro walang picture. Dahil ganito ang estilo. Kapag ka nako-corner, pag pinagbigyan, doon sa gustong pag-usapan, biglang iiba ng usapan. Anak ng puta naman mga DDS talaga ito. Kaya, wag na lang maglagay ng itsura. No? Nakakahiya ang mga gagawin. Eto na, flood control ang pinag-uusapan. To, inilalatag namin sa inyo. Bakit biglang iibahin ang topic? Ano ba yan? O sige, tutuloy na ako, ha? At lahat ng magnanakaw ay malaya pa rin. Kaya tuwang-tuwa. Nasaan ba kasi ang ebidensya? No? Kami naman, kung sinasabi nyo si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos magnanakaw, latagan nyo kami ng ebidensya. Ito gusto kaya. Naglabas si Lebiste ng listahan ng mga congressman at gabineteng may allocation sa flood control kasama si Sandro Marcos. Bakit hindi tinuloy-tuloy ang investigasyon at nilatagan ng ebidensya kung meron mang ghost project, kung meron mang substandard project si Sandro Marcos? Or baka yung nilabas niya lang ay mga listahan talaga ng mga tao, ng mga humihingi ng insertion, may mga ganito, ganyan, na ang insertion sinasabi, hindi naman masama. Basta maayos na ilalagay. Kung yung pera. Diba? Sasama na natin si Robin Padilla. Sinasabi ni Joey Reyes, Director Joey Reyes, may insertion si Robin Padilla, binigyan sila ng 150 million pero hindi tapos yung project. Sabi sa iyo, kapag kaya pinag-usapan natin yung ganyan, flood control, lalo lang madidiin yung mga kasamaan mo, yung mga senador ninyo eh. Diba? Robin Padilla, may insertion, 150 million, pero hindi tapos yung project. Hindi ako nahihirapan magpaliwanag. Ayan, tuloy-tuloy pa din tayo nagsasalita. Ayan, sabi ni Professor Moa, may insertion pala si Robin Padilla, napunta lang sa business ng asawa. Nako po, kapag ka ganun ang nangyari, masasama si Robin Padilla sa makakasuhan din. Biruin nyo yan. Mamita, Star Talk, shout out po sa inyo. Si BBM Salot yan, si Rimulya! Kasi panalo siya so far. Panalo daw si BBM so far, Pero kailan ba matatalo si Bongbong Marcos? Matatalo nyo lang yan kung makakapaglabas kayo ng pruweba na totoong magnanakaw si Bongbong Marcos. Kaya lang, ang estilo ho nitong mga ito, mga boss chief amuser. Ang estilo nitong mga ito, si Bongbong Marcos daw ang mastermind sa flood control. Anak ng putik na yan. Ngayon, paano nyo papatunayan yan? Ganong ang nakikita ng sambayan ng Pilipino ay si Bongbong Marcos yung nangunguna na sugpuin ang korupsyon sa Pilipinas at hagilapin yung mga sangkot dyan sa flood control. Diba? Parang ang hirap nung laban ninyo. Hindi nyo pinag-isipang maigi, mga DDS. Hindi ko alam kung hindi nyo pinag-isipang maigi or talagang walang tinatakbo ang utak ninyo.
Biruin mo, Bongbong Marcos, sasabihin nila, si Bongbong Marcos ang nangunguna, ang mastermind niya ang flood control na issue na yan. Tapos, ang nababalitaan natin, si Bongbong Marcos ang naglatag ng mga investigasyon, nagpatayo pa ng ICI. Kung ako si Bongbong Marcos, tapos meron akong bahid dungis doon sa flood control, hindi ko yan babanggitin. Kahit 1 minuto, kahit 10 segundo lang. Bakit? Maaari na mahaging ako eh. Maaari na yung mga ituturo ko, etong 15 na construction company na ito, kung ito ay mga nasa ilalim ko at ako ang mastermind ng mga yan, at itinuro ko sila, idiniin ko sila, yung mga diskaya, di ako itinuro din. Tinuturo kami niyang si Bongbong Marcos na kami ang magnanakaw. Siya ang boss namin. Bakit? Hindi nagsasalita yung mga diskaya ng ganun. Kasi walang patunay, walang maipakitang ebidensya. Alisin na ho natin ito, mga kababayan.